Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po sa ating channel. Sa video ito, kung mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating tanim na talong. Kung mapapansin po ninyo, ito po yung ating pinagtanggalan ng matandang talong. Tinamnan nga po din natin siya. Pero ang ginawa po natin ay hindi muna po natin agad tinamnan. Yan nga po yung nasabi ko po sa inyo na dito po ay hindi muna natin agad tinamnan at pinabayaan muna nating maarawan ng ilang araw. Ayun nga po, hindi nga po agad natin ito tinamnan dahil sa hinayaan muna nating mabilad sa araw. Para sa ganon, mabawasan po yung mga bakterya po ng lupa o yung mga fungus. Yan nga po mga guys, mga ka-farmers, yung tanim nating talong na bata. Na ito po yung lugar na ito ay yung pinagtanggalan po natin ng matandang talong. Yan po. Na yung pong matandang talong na yon ay lagi ko rin pong ipinakikita sa inyo sa aking pong mga video nung una po. At ngayon ay bago po natin tinamnan ito ng mga batang talong na to, ay hinayaan muna po natin itong mabilad sa araw. Ito pong ating lugar na ito na pinagtamnan po natin ng batang talong na ito. Yan nga po mga guys, mga farmers, ina-update ko po sa inyo yung ating pong batang talong. At gumaganda na po ulit siya. Yan po, dahil sa kalalagay ko lang po ng abono. Hindi ko na lang po naipakita sa inyo yung paglalagay po ng abono. At dahil sa tag-ulan na nga po ngayon, yung abono po ay hindi ko na po tinutunaw sa timba, kundi side dress na lang po yung paraan po ng ating paglagay ng abono. Yan po. Dahil sa tag-ulan nga po, ay matutunaw naman po yung ating abono kung ilalagay lang po natin sa tabi po ng puno ng ating talong. Yan nga po. At tumatalab na po yung abono na inilagay po natin. Yan po, kaya po nag-green na po siya. Kanya lang po ay medyo madamaw nga po yung ating tanim na talong. Yan po. At may mga bagong tanim po doon sa lugar na to. Ito pong nilamyasa po rito. Ito po kasi nga po ginagawa po yung ating kusina. Dito muna po inilagay ng mga nagagawa po sa atin ng kusina. Dito muna po inilagay pansamantala. Yan po yung mga bagong tanim nating talong. Yan po. Yan po, inihabol po natin dahil sa dinadaanan nga po natin yan dati. Dumadaan din po dyan yung ating pong mga nagagawa ng bahay sa pagkuha po ng mga materialis po doon sa ating pong kubo-kubuhan na yon, tabi po ng ating alaga ng baboy. Ay dyan po sila dumadaan, kaya hindi po natin agad natamnan. Yan po. At yun nga po yung ating pinapagawang kusina. Hanggang ngayon po ay wala pa rin pong bubong. Update na rin po mga guys, mga farmers. At yun lang po yung ating tanim na sitaw na pinakita ko po sa inyo nung nakaraang video ko po. Ipasisilip ko po ulit sa inyo dahil sa natutuwa po ako dito sa tanim ko pong sitaw na to na napakasipag pong bumunga. Ayan po. Ang abono po natin dyan ay organic lang po mga guys, mga farmers. Hindi po tayo naglagay ng synthetic fertilizer dahil sa sinubukan po natin na organic lang po yung lagay na abono. Pero ito nga po, effective po yung nilagay po natin organic dahil sa gumaganda po yung ating tanim na sitaw. Yan po. Yan. Ito po, i-update ko po kayo sa
atin pong mga ginagawa rito. Ayan po. Dahil sa wala nga po yung ating magagawa ng kusina, dahil sa pansamantala pong minto muna sila dahil sa lagi pong gayak na umuulan dito po sa amin. Init ng konti, maya maya ulan na naman po. Kaya yan po, ilang araw na rin po silang hindi gumagawa. Simula po nung Sabado, hindi na po muna sila gumawa. Maaaring bukas po, sabi nila ay gagawa na po sila. Yan po. Ito po yung ating tanim na sitaw. Yan po. Mapapasin po nyo, napakaganda po at marami pong bunga. Yan po. Yan po yung mga organic na nilalagay po natin yan sa baba. Kulay itim po. Yan po, kulay itim po yung ano. Yan sa may mga puno po na, dahil sa nilalagay nga po natin sila ng organic. Yan po. Mga nabulok na, ng mga dumi ng hayop. Yung pong nilalagay po nating organic. Kailangan na-decompose na po yun, yung nilalagay po nating organic. Kung dumi yun po, kung yun muna po ay chicken manure, kailangan i-decompose muna po natin. Wag po tayo maglalagay ng bago. Dahil sa makakasira po yun sa tanim po natin. Yung bagong dumi ng hayop, kailangan i-decompose muna po natin ng mga ilang buwan. Yan po, siguro mga 3 months, pwede na po yan na na-decompose po yung pong mga organic na ilalagay po natin. Yan po. Yan po. Yan. Ang ginagawa ko po ngayon mga guys, mga farmers, kaya medyo mapapansin po nyo, medyo madamo po yung ating mga gulayan. Ay dito muna po tayo natutuon sa paggawa po ng ating kusina. Pag wala po yung ating magagawa, tayo po yung gumagawa. Dahil sa may experience din naman po tayo sa paggawa po ng ganito. Yan po. Yan po. Poso Negro po yan. Mula doon po hanggang dito po. 3 tubo po yung nilagay natin. Yan po. Ito po yung inuhukay natin. Nilalagyan ko na lang po ng hagdan. Pag lumulusong po tayo dyan para maghukay. Malalim na po yan mga guys, mga farmers. Yan po. Yun po yung isa sa ginagawa ko po ngayon. Para bukas po, pag pumasok na po yung ating magagawa, ay tuloy-tuloy na po sila sa paggawa. Yan po mga guys, mga farmers. Dahil sa nasabi ko nga po sa inyo na may experience din po tayo sa paggagawa po ng ganito. Kaya yan, alam naman po natin kung paano po gawin yung dito po sa ating pong CR. Yan po. Yan po yung gumagawa po tayo niyan ngayon. Sa ngayon po, yan po yung ginagawa po natin. Yan po. Doon po yung deposito po natin doon sa lugar na yan. Yan po. Tama-tama naman po na hindi po tinamaan yung tudling ng sitaw sa paghukay po natin ng dadaanan po ng papunta po rito sa Poso Negro. Yan po. Yan po mga tubo po na yan. Hindi ko na lang po nakipapakita sa inyo yung paggawa ko po dito sa atin pong ginagawang Poso Negro. Yan po, dahil sa mayat maya po umuulan, hindi naman po natin ano po itong ating cellphone, dahil cellphone lang po yung ginagamit natin, dahil sa cellphone lang po yung ginagamit nating pang video. Yan po. Ngayon lang po medyo tumila-tila ng konti mga guys, mga farmers. Pero madalim pa rin yung kalangitan po natin. Yan po. Ano pa rin po yung ang ulan po ay nakagayak pa rin. Dahil sa may bago na naman po tayong bagyo ngayon. Ayon po sa atin pong mga tagapagbalita. Nanonood din naman po tayo.
sa mga nagbabalita ay meron pa rin pong paparating na bagyo. Kaya ito pong ating pagpapagawa ay sabi po nila bukas po sila babalik para maggawa ulit. Sana po wala pa pong ulan or makasingit po tayo ng paggagawa para mabubungan man lang po natin yan. At pwede na pong maggawa yung mga nagkikinis po sa loob kung may bubong na po itong ating kusina. Dahil sa yun nga po, sabi po ng ay meron po uling bagong bagyo. Kaya nasabi ko po sa inyo na sana po ay makasingit po tayo ng pagpapagawa at pagbububong po ng ating ipinagagawang kusina. Yan po. Yan po yung update po sa ating pong pinagagawang kusina mga guys, mga farmers. Yun po, sinabay ko na rin po sa pag-update po ng ating mga tanim na talong. Yun po, kaya hindi po natin ma-regular ang paglilinis dahil sa tayo nga po ay gumagawa rin po dito po sa ating yan po, kung makapanis po nyo madamo, pero ito naman po madali na pong linisan yan dahil sa malambot naman po itong lupa nito dahil sa lagi po nating pinalalambot to sa pamamagitan po ng asarol itong lupa na to, kaya madali po siyang gamasan o tanggalan ng damo. Yan po, medyo malalago-lago na rin nga po yung damo eh. Dahil sa ito nga pong linggong ito ay palagi nga pong umuulan araw-araw. Yan, ngayon po ay araw po ng Martes. Bukas po ay araw po ng Miyerkules. Sabi po nila ay bukas po sila babalik para magawa po ulit dito po sa ating pinagagawang kusina. At sana po, yun nga po nabanggit ko po sa inyo na sana po ay makasingit po tayo ng pagpapagawa. Sana po sa araw ng bukas ay hindi muna po umuulan mga guys, mga farmers. Dahil sa kapag bukas po ay umuulan ulit, hindi na naman po ulit sila gagawa dahil sa ayaw po nilang gumawa ng umuulan mga guys, mga farmers. Ganun po yung mga magagawa po rito sa amin. Basta umulan po, hindi na po sila nagagawa. Depende na lang po kung may bubong na po at magpipinising na lang po sa loob. Yan po, gagawa po sila kapag may bubong na po itong ating kusina para mag-finishing po dyan sila sa loob po ng ating pinagagawang kusina. Yan po mga guys, mga farmers.